Namimiligrong mawala ng benepisyo ang mahigit 70,000 veterano ng AFP. Balak kasi ng Budget Department na tapyasan ng 5.2 billion pesos ang pondo nila matapos madiskubring sagana pa umano ang pondo ng mga retirado. Pero lumalabas, nagkamali lang ng records na tinignan ang DBM. Narito po ang eksklusibong report. 1977 nagretiro sa Philippine Navy si Captain Oscar Talion matapos mabulag habang naka-duty sa isang rally sa Recto. Kada buwan, tumatanggap siya ng 1,700 pesos na disability benefit at 5,000 pensyon. Pero sa taas ng gastusin ngayon, gamot pa lang ni Cap, kulang na ito. Kulang na kulang. I spend mga 5,000 pesos a month for my medicine. Si Colonel Ramon Sadsad naman, na dating controller at instructor sa AFP, nakakakuha ng 1/4 na disability benefit at 5,000 na pensyon kada buwan. Nagretiro siya matapos madaplisan ng bala sa ulo nang ma-ambush ng mga rebelde sa Lemery, Batangas. Natamaan ako, nakatindig ako eh. Dito. Na-surprise kami. Pero dahil nasilip ng Budget Department nitong buwan lang, ang natitira pa raw 3.9 billion na pondo ng PIVAW sa bank book nito. Ang tanong nila, ba't hindi ito nagamit? Ang solusyon nila, bawasan ng higit 5 bilyong piso ang pondo ng ahensya para sa susunod na taon. Pag nagkataon, ang 12.3 bilyong pisong kada taon na pondo para sa mga retirado, magiging 7.1 na lang. Paglilinaw ni PIVAW Administrator Ernesto Carolina na ipamigay na raw sa mga pensioner noon pang 2010 ang halagang nasilip ng DBM. Nagkaroon lang daw ng problema sa record system, kaya lumabas ito ng i-audit. Wala na yung cash na yun na ipamahagi na sa ating mga pensionado. Kaya lang nasa libro pa. Dahil ang patakaran mo hanggang ngayon naman, patakaran ng COA, tatanggalin mo lamang sa libro kapag yung bangko kinonfirm na niya na na-i-deliver na niya sa pensionado. Kung tutuusin, halos 2 dekada na ngang hindi nadadagdagan ang halaga ng benepisyong natatanggap ng ating mga veterano. Maliit ito kung ikukumpara sa pagsisilbi at pagbubuwis nila ng buhay para sa bansa. Pag hindi naagapan ng problemang ito, ang tatamaan ng tapya sa budget ang mga tulad nila Captain Talion at Colonel Sadsad na ibang gera na sa buhay ang nilalabanan. All the members of Congress, please do something about it. The military that has retired are equally patriotic as you are. Cheryl Cosim, News 5. Mula po sa mga veteranong sundalo, punta naman tayo sa mga veteranong aso o K9. Pinagpapaliwanag kasi ng COA ang PIDEA kung bakit missing in action ang halos 100 ng drug-sniffing dogs na in-issue sa kanila. Franz Noguera, ikwento mo. Mabagal at hinihingal na ang K9 na si Frankie. Sa edad na 16, hirap na siyang umupo at kumilos. Isa si Frankie sa 2 natitirang buhay na Belgian Malinois na binili ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA noong 1999. 13 sila noon, nakasama sa unang batch ng narcotics detection dogs ng drug agency. Halos 10 milyong piso ang halaga ng biniling aso ng PIDEA. Pero lumalabas sa report ng Commission on Audit, noong 1 taon pa nagsimatay na ang lahat ng aso. Ang problema, wala raw death certificate na ibinigay ang PIDEA ukol dito. Pero sabi ng PIDEA, may mali sa report ng COA. There are 11 dogs or drug-sniffing dogs na namatay. Nasa Region 7 daw ang isa pang batchmate ni Frankie na si Bruno. 10 hanggang 15 taon ang karaniwang lifespan ng malalaking aso. Nag-aamoy sila ng mga chemicals, ng mga hazardous chemicals. Medyo napapaiksi po yung buhay nila. Noong 2004, nagsimula ng mamatay ang mga asong ito. Sa K9 facility na ito ng PIDEA dito sa Bulacan, ang bawat aso kanya-kanya ng kulungan. Kanya-kanya din sila ng handler para mapagtuunang mabuti ang kanilang bawat pangangailangan. At kahit nga nag-retire na ang aso tulad nitong si Frankie na 2009 pa huminto sa pagtatrabaho dahil sa kanyang naging serbisyo, patuloy pa rin siyang inaalagaan dito sa facility. Hindi ipinapaampon o ginagamitan ng euthanasia ang manggigiting na K9 na ito. Franz Noguera, News 5.
Dating Pangulong Gloria Arroyo inoperahan na ulit sa Gulugod at Customs Commissioner Lito Alvarez may kapalit na raw sa pwesto. Yan at iba pang maaksyong balita sa Ronda Aksyon ni Marlene Alcaide. Sumailalim na si Pampanga Representative Gloria Arroyo sa pangatlong operasyon sa Gulugod kaninang umaga. Kumuha ang mga doktor ng kapirasong buto sa balakang ni GMA para idikit sa kanyang gulugod at tulungan itong palakasin. Malalaman kung tagumpay ang operasyon matapos ang 3 hanggang 4 na linggo. Itinanggi ni Customs Commissioner Lito Alvarez na nagbitiw na siya sa pwesto. Wala rin daw siyang alam sa mga balitang balak siyang palitan ni dating Muntinlupa Representative Rufy Biazon sa Setyembre. Hinala ni Alvarez, may nasagasaan siya sa kanyang investigasyon sa Customs kaya gusto na siyang tanggalin. Handa naman daw siyang bumaba pag inutos ng Pangulo. Pinasasampahan ng DOJ ang ilang opisyal ng Globe Asiatic at isang Pag-ibig Fund employee ng kasong syndicated estafa. Nagpuslit daw sina Globe Asiatic President Delphine Lee ng 6 na bilyong pisong pag-ibig loan para sa isang housing project sa Pampanga gamit ang mga peking dokumento at ghost buyers. Marlene Alcaide, News 5. Mga kapatid, mukhang aabalahin pa ng mga pag-ulan ang nalalapit na long weekend ninyo. Ayon kasi sa Pag-asa, halos hindi umuusad itong si Bagyong Mina na nakatambay pa rin dyan sa may Vera, Catanduanes. Sa bagal ng galaw ni Mina, nung Lunes, di ba sinabi natin na bukas na siya lalabas ng bansa. Pero ngayon, mukhang sa Lunes pa ito, next week, i-exit ng Philippine Area of Responsibility. Kaya naman, hatakin pa rin yan ang hanging habagat. Kaya kayo dyan sa may Timog Luzon, lalo na sa may Palawan, asahan na ang mga pag-ulan. Dito naman sa Metro Manila magkakaroon ng kalat-kalat na pag-ulan lalo na kapag hapon o gabi. Hanggang Visayas, uulanin. Kaya mga kapatid, ingat lang po tayo dyan. Pero, maiba tayo. Sabi ni Lord, nagpuputukan ngayon sa bansang Libya, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagdiriwang. I-exit na kasi ang rehimen ni Muammar Gaddafi pagkatapos ng 42 years. Ang kasaysayan ng mundo ay punong-puno ng kwento ng mga mapang-aping rehimen na akala natin hindi na matitinag. Mula kay Hitler, hanggang kay Stalin ng Russia, hanggang sa Shah ng Iran, hanggang kay Pinochet ng Chile, hanggang kay Ceausescu ng Romania, hanggang kay Noriega ng Panama, hanggang kay Papa Doc ng Haiti, hanggang kay Saddam ng Iraq. Si Fidel Castro ng Cuba na lang yata ang natitirang buhay at saka itong si Pogi ng North Korea. Naubod ng tibay, sintibay ng kanyang hairdo, kamukha pa niya si Dinky Do. At yan ang leksyon ng kasaysayan na si Ninoy pa mismo noong 1981 ang nagbabala. There has never been a single dictator in history that has lived forever. Sabi ni Lord, ang walang kwentong gobyerno, pababagsakin sa huli ng tao. Kahit gaano pa yan katagal, katatag, o kabrutal, o kagwapo. Tingnan mo nangyari kay Apo. At yan po ang ulat panahon sa ngayon. Ito pong inyong lingkod, Lord Rivera, nagsabing, birds of the same feather make a good feather duster. Showbiz action ulit tayo. Tuluyan ng binawian ng lisensya bilang doktor si Hayden Ko. Pero si Katrina Halili, hindi pa rin daw happy. MJ Marfori, ikwento. Imbes na excitement, lungkot ang baon ni Hayden Ko nang umalis sila ni Doktora Vicky Bello papuntang Amerika. Binalita kasi sa kanya ng kanyang abogado na tuluyan ng pinawalang bisa ng Professional Regulation Commission ang lisensya niya bilang doktor. Very sad, which I think is an understatement. Sa desisyon ng PRC, guilty si Hayden sa immorality and unethical conduct nang makipagrelasyon siya sa naging pasyente niyang si Katrina Halili at i-video pa ang kanilang pagtatalik. Pero giit ng kampo ni Hayden, wala itong kinalaman sa propesyon niya bilang doktor. There are many cases like this. Do we hear of revocation? No. So, pag ganyan naman ang ground, dapat level playing field. Ikinatuwa naman ng kampo ni Katrina ang desisyon ng PRC. Pero hindi pa raw ito sapat sa kahihiyang inabot ng sexy star. Giganting kalaban namin, nakakurot kami. At ang nakurot pa namin yung bread and butter nila, yung kanyang license. MJ Marfori, News 5.
Dahil po sa patuloy na gulo sa Syria at sa Libya, sa mga kapatid nating may kamag-anak o kaibigan po dyan, may tulong pong handog ang News 5 para sa inyo. Alamin natin yan kay Marlene Alcaide. Marlene. Yes, Cheryl, para nga sa mga may kamag-anak sa Libya o sa Syria, nagtayo na ng libreng tawag ang News 5 Action Center at ang SMART para po yan sa inyong mga kamag-anak na naiipit ngayon sa gulo doon. Pumunta lang po kayo dito sa opisina ng TV5 sa 762 Quirino Highway, San Bartolome, Novaliches, Quezon City at agad po nila kayong tutulungan para makontak ang inyong mga kamag-anak. Alam naman po natin ang mga sitwasyon ngayon sa ilan pong mga lugar doon na walang kuryente at hirap po sa signal ng telepono. Kaya naman po nandito ang mga taga Red Cross na may katuwang na International Committee o yung Libyan Red Cross doon. May mga taga Philippine Red Cross din po na mag-a-assist sa inyo dito na tutulong na matrace ang inyong mga kamag-anak o kaibigan sakaling mahirapan tayong matawagan sila. At kasama nga po natin ngayon si Joy Pido, ang Head ng Social Services ng Red Cross dito po sa Quezon City. Miss Joy, paano po natin gagawin na alam naman po natin na mahirap nga yung sitwasyon ngayon doon sa Libya, lalo na sa Libya, paano po natin na gagawin na matrace agad, matulungan yung ating mga kababayan na hirap makontak yung kanilang mga kamag-anak doon? So, magandang gabi po sa inyong lahat. So, yung po natin, kapag hindi na po makontak ng mga kamag-anak sa Libya, kinukuha po natin yung mga impormasyon ng mga kamag-anak kung ano yung lokasyon nila doon, kung nasaan sila doon. And then, pagkatapos po kunin yung yung mga informasyon sa kliyente natin, ay more on monitoring na po tayo sa sitwasyon doon sa Libya. And of course, yung nabanggit niyo po kaninang welfare desk, ito po yung isa sa mga outlet po ng Philippine Red Cross. At yung mga yung mga programa po nito is andyan yung Restoring Family Links, yung tracing natin, yung psychosocial support program, at yung critical incident stress management. Yan lang po. Maraming salamat po, Miss J. At alam nyo nga po, mga kapatid, pumunta lang po kayo dito nga sa opisina ng TV5. Wala po kayong kailangan na dalhin ng mga papeles o anumang mga dokumento. Isang ID lamang po para makapasok po kayo sa opisina nitong TV5. Wala pong limit ang oras na inyong pakikipag-usap. At kung nakikita nyo nga po ngayon, sinisimulan na po itong News 5 Action Center at bukas po ito simula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Simula po yan ngayong araw hanggang po sa Biyernes. Cheryl? Maraming salamat sa iyo, Marlene Alcaide. Tuloy-tuloy ang pagbibigay serbisyo publiko natin. From blood donation kahapon, tapos ngayon serbisyo publiko. Anyway, ID lang po dalhin nyo, pamasahe, at may pagkain naman ho dyan, pero may bayad sa kantin. Anyway, yan po ang 45 minuto ng aksyong balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. At pati malupit na ulat panahon. Saan man, kailan man, kapatid, higit sa balita, aksyon. Susunod na po ang Well Time, Big Time.